even the CCTV can prove. Tumatakas sila doon sa park, di ba? Yun din po ang paliwanag ko kay sir. Nasaan na yung mga mamamatay tao na yon? Dinala po namin sila sa Don Juan Agustin Hospital. Nakakonfine po ang nanay nila doon. Nilalad ako sa presinto. Oo, pero okay na kami. Ano na nga pala mangyayari din sa kaso? Hindi na kami nakasuhan. Kaya nga nakauwi na kami. So ikaw si Lena Serrano? Ako nga, bakit? Ako ang ina nung lalaking pinatay ng mga anak mo. Ang anak mo ang may ginawang kasamaan dahil ginahasa niya ang anak ko. Pahihirapan ko ang bawat isa sa inyo. Oh, Ate Velda, come in. Anong sa atin? You need to do something for me, Lorenzo. Hey, you sure? What is it? Gusto kong makulong ang mga underage na yun dahil sa pagpatay nila kay Leo. Naisip ko lang kasi yung mga naging hirap mo pagkatapos ng mga nangyari. Yung mga nagawa lang sana ako, di ba, para tulungan ka. So bakit di mo sinabi sa akin? Hindi ko na dapat in-open up yung topic na yun. Gina, ba't pala hindi ka na nag-flip talk? Nakakamiss yung mga sayaw mo. Bastos ka! Walang iya ka! Ha? Huwag kang babalik dito, ha? Anong nangyayari sa'yo? May dumating daw na court order. Ano to, Abalante, ha? Tao po. Ano pong kailangan niyo? Nandyan po ba si Mrs. Lena Serrano? Ano hong kailangan ninyo? Court order ho ito, Mrs. Ano hong kailangan ninyo? Sinampahan ho ng kasong murder ang mga anak nyo. At dahil mga underage sila, sa Youth Detention Center po muna sila i-detain. Ano? Inaaresto niyo yung mga anak ko? Ayaw po nating tawagin ganon, Mrs. Kasi unang-una, hindi pa naman sila napapatunayang may sala. Pero nagdesisyon po kasi ang korte na habang dinidinig po yung kaso nila, habang naglilitis, manatili po muna sila sa isang detention center. Akala ko po ba okay na, sir? Bakit ganito? Sabi niyo, huwag na namin isipin yung kaso eh. Ano nangyayari? May nakitang probable cause ang korte para kasuhan kayo. Pero tulad nga ng sabi ni Ma'am Helen, huwag niyo munang isipin na hinahatulan kayo. Dadaan ito sa proseso. Ayoko pong makulong. Dito lang po ako, sir. Nay, ayoko pong Ma'am, mga sir, huwag niyo dalhin sa detention facility ang mga anak ko. Nakikiusap po ako. Baka pwedeng dito na lang sila habang dinidinig yung kaso. Nagmamakaawa po kami sa inyo. Mrs., pasensya na po pero utos na po ito ng korte. Tinakasan na nga po kami dati ng mga batang yan eh. At kung sakaling gagawin ulit nila sa amin, magpipilitan talaga kami gumamit ng posas para i-restrain sila. Abalante. Mrs., sama na po namin sila. Hindi kami sasama sa inyo! Hindi kami sasama sa inyo! Bitawan niyo naman ang job! Sumama na po kayo. Hindi kami sasama! Alagaan po namin kayo. Alagaan naman po namin kayo. Tama na kayo. Ipaposes namin kayo. Huwag kang matakot. Abalante. Okay na ho, ma'am. Dadalhin na ho yung magkakapatid na Serrano sa Youth Detention Center pagkatapos silang mabuk sa presinto. Mabuti naman kung gano'n. Pero hindi pa ako tapos sa kanila. Ibabalik ko ang kawalang hiyaan na ginawa nila sa anak ko. Habang buhay na pagdurusang sisingilin ko sa kanila. Ipapatikim ko sa kanila ang galit ng isang ina na nawala ng anak.
Baba na kayo. Tara, let's go. Baba na. Sige na, baba na kayo. Tara na. Ate, ayoko dito. Ayoko. Kaya natin to. Kaya natin to. Good morning. Miss Norlan, dito ka pala. Miss Helen, magandang umaga ho. Tara tayo dito. Tara. Pasok Sige. na. Okay, pasok kayo. Sir Philip, Sir Vong, nandito lang ako para pick upin yung mga dokumento ng mga ilang babae na ililipat dun sa neneng. Pero mauna na ho ako. Salamat po, ma'am. Maraming salamat din ho. Miss Elsa, sila nga po pala yung mga bagong mananatili dito sa bahay kababaihan. Celine, China, Carrie. Ito si Miss Elsa. Siya magiging house parent ninyo dito sa BK. Siya ang magtuturo sa inyo at mag-a-assist sa mga gawain dito at mga pangangailangan. Tama, Miss Elsa? Magandang araw po. Ma'am Elsa, ito po yung papeles ng mga bata. Salamat. Alas 7 dapat nakabangon na kayo para sa almusal and morning chores. Sa gabi naman, dapat alas 8 ng gabi, nasa loob na kayo ng kwarto. Ang sumuway, syempre, mapaparusahan. Marami kayong matututunan dito. Para kung sakaling lumabas na kayo, kapaki-pakinabang naman kayo sa pamilya at community nyo. Maaari kayong maglaro at maglibang. Sisiguraduhin yung tapos ang klase at lahat ng gawain nyo dito sa loob. Si Jessica nga pala magbibigay ng rules and assignments nyo. Pero kung mangangailangan ng tulong, tutulungan. Hindi kayo bakasyonista dito. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige na, pasok mo sa kwarto. Bilis! O, teka! Bakit po? Hanggang dyan ka lang. Lena, pwede ba? Tigilan mo na yung kakatungal mo. Wala ka na magagawa. Dinala na ng mga pulis yung mga anak mo. Si Celine at saka si Carrie. Tanggapin mo na lang yon. Naiinis lang ako kasi ba't pati si China nadadamay? Hindi naman ganun kadali yun, Becca. Paano mo tatanggapin na makukulong ang mga anak mo? Hoy, taka ka rin eh. Ba't di ba binabalik sa akin yung tanong, may anak ba ako? Di ba wala? Kaya nga ayaw ko magkaanak eh, kasi ayan, sakit lang sa ulo yung mga yan. Kasalanan mo yan eh. Hindi ko nga alam paano magpapalaking ginawa mo, ba't nagkaganyan yung mga batang yan? Becca naman! Mababait ang mga anak ko na pagbintangan lang sila. Hindi ko alam kung paano nangyari pero mali. Mali na pagbintangan yung mga anak ko. Eh di ba meron nga talaga mga ebidensya? Bakit kasi hindi na lang aminin ni Carrie at saka ni Celine na sila yung may kasalanan para sa China makauwi na? Baka sakaling bumaba pa yung mga sentensya nila. Please kasi, tagal mo tapos hindi ko rin makuha yung reward na 5 bilyon na yan eh. 5 milyong reward? Becca, ikaw ba yung may kagagawan kaya naging suspect ang mga anak ko ng pulis? Ikaw ang nagturo? Magsalita ka nga! Oo na, ako na nagturo. Bakit ba? Eh di ba sila naman yung nandun sa CCTV, kitang-kita? Becca, bakit mo ginawa yun? Hindi kriminal ang mga anak ko! Oo! Nakaaway nila yung leyo na yan! Naitulak nila! Pero hindi sila ang pumatay. Pinagtanggol lang ng mga anak ko si China dahil naghahasa ng lalaki na yun si China. Naghahasa si China? Oo! Madam, baka naman po pwedeng sama-sama na lang po kami sa kwarto. Magkakapatid naman po kami. Hindi nga pwede. Hindi mo ba nakinig sinabi ko sa'yo kanina? Ha? May trauma po kasi si Chini. Kailangan niya po ako, kailangan ko po siya mabantayan. Kahit kaming dalawa na lang po sa kwarto. May kaso kayo.
suspect kayo sa pagpatay. Kaya magkahiwalay kayo ng kwarto. Pumasok ka na! Jessica, ano ba? Pumilos ka! Iwan mo kami! Iwan mo kami! Ayoko! Ate! Ate! Dalhin nyo na yan! Dalhin nyo dalawa! Kami! Bitiwan mo kami! Bitaw ka! Bumitaw ka! Iwan mo kami! Oh, may bago kayong kasama. Sheena, ito yung bago mong kwarto. Diyan, sa bakanting kama. Diyan ka na. Paano nag-aasa si China? Ba't ngayon mo lang sa akin sinabi? Pamangkin ko yon. China! Dito ko lang din nalaman, Becca. Anong dito mo lang nalaman? Paano nangyari na ngayon mo lang nalaman? Ito lang! Alam mo, kasalanan mo yan eh! Pabaya ka kasi! Lagi ka nandun sa labas, naglalandi ka! Kung nandito si Kuya Delphin, hindi yan mangyayari kay China! Umalis ka dito! Ayaw kita makita! Ayaw kita dito! Ayaw kita dito! Hindi yan sana nangyari! Kasalanan mo yan! Ano ba, Becca? Subukan mo saktan si Lena! Ipapadampot kita sa barangay! Subukan! Yung mga anak ko, kailangan ko sila malabas noon. Hindi nila dapat nararanasan to. At dapat sa kanila, nag-aaral, tinutupad yung mga pangarap nila. Remy, nananakawan sila ng kabataan, hindi ako papayag. Kailangan ko silang makuha doon. Mom, for you. Oh, naku naman. This is so sweet of you, anak. Oh, thank you, my son. You know, I gave you those kasi I wanted to say thank you for all the love na ibinibigay mo sa akin. Love ka dyan. Talaga? Yeah, all the love. The shirts, the shoes, the money, and even the car, and everything else in between. Thank you so much. I love you. And I love you too, son. Ay, Mom. Selfie naman tayo. Yeah. Wonderful boy. Totoong nirape ng anak niyo ang kapatid namin! Masama siya! Abalante. Hello, Miss Menta. Kamusta yung mga underage na yun? Gusto ko, araw-araw, nagdudusa yung mga walang hiyang yon. Kailangan magbayad yung mga batang yon sa pagpatay nila sa anak ko. Kung gusto nyo talaga silang mahirapan sa juvenile facility, may kilala ako, ma'am. Kaya talaga yun sa mga batang kita. Malagyan kasi yung siya dahil sa batang snatcher. Kaya sigurado ako na hindi maaawa sa mga pumatay sa anak niya. Baka makatulong siya sa inyo, ma'am. Wala akong pakialam sa storya ng buhay niya. Ang gusto ko lang, araw-araw, pahirapan niya yung mga walang hiyang underage na yon. Huwag kang mag-alala. Hindi lang promotion ang ibibigay ko sa'yo. Kikita ka rin. Sige po, ma'am. Kami na pong bahala.
Sir Vong, anong sa atin? Naghahanap ka ng racket, di ba? Bibigay ako sa'yo. May kilala ka sa bahay kay babaihan, di ba? Oh, bakit? Naalala mo yung mga babae na ako doon? Gusto ng nanay ng pinatay nila na mahirapan sila. Napagtusa talaga sila. Walang problema sa pera. Mayaman na kliyente natin. Si Mrs. Belda. Belda ka dyan. Aba, oo. Kilala ko yun. Nakatrabaho ko na yung tatay niya noon. Hindi naman pala eh. Ano? Kaya mo? Karid ka ba sa bahay kababaihan? Si Elsa. Malaki utang na loob nun sa akin. Ako nagbigay sa kanyang trabaho dun sa bahay kababaihan. Boss, kausapin mo na agad siya. Ibibigay ko na rin sa'yo ang contact ni Ma'am Gatchalian para rekta ka na sa kanya. Sige, Sir Vong. Ang ibig sabihin, attorney, pwede makulong sa juvenile facility ng matagal na panahon ng mga anak ko kahit minor de edad sila. Posible talaga yon, Mrs. Pero nakadepende sa hatol ng judge kung talagang mapapatunayan na silang pumatay kay Leo Guerrero. Pero inaaral ko na po lahat ng ebidensya. Kaya huwag kang mag-alala, Mrs. Serrano. Hindi ko pababayaan ang mga anak mo. Maraming salamat, attorney. Pero may paraan po ba para madalaw ko ang mga anak ko? Opo. Kaya nga ako napunta dito para sabihin sa inyo na nag-file agad ako ng request para madalaw niyo sila. Karapatan mo yun bilang magulang. Lalo na, minor de edad ang mga anak niyo eh. Kaya po kahit bukas, pwede niyo silang dalawin kung gusto niyo. Salamat po. Ate Celine, anong gagawin natin dito? Magtatanim? Nang ano? Puro ganyan? Siguro. Para sa naman to? Ayan ba yung may halong tae? Sinasabi niya. Pataba ata to. Kaya palang baho eh. Bago kaya, Ate Kari? Wala mo sinasabi ah. Ba't ka tumatawa? Parang first time mo makakita ng ganyan. Totoo. Hoy! Celine! Mukhang malakas ka naman. Ito! Hawakan mo! Lalamya-lamya ka, magbungkal ka ng lupa! Bilis! At ikaw? Ha? Ito. Aray ko po. Kukupad-kupad ka, katamin ha? Ha? Mag-igib ka ng tubig! Bilis! Ano? Nakatanga ka lang dyan? Dito ka. Dito ka. Wala kang gagawin, ha? Ayan o. Yan. Magkalkal ka dyan! Bilis! Hello, Miss Darla. Hello, Elsa. Kamusta ka ba dyan? Okay naman. Eto, nagtatrabaho na sila. Medyo nahihirapan. Pero hindi sila makakareklamo sa akin. Oo nga pala, yung tip ko. Oo, sige. Basta gagalingan mo para may bonus din tayo. Wow! Thank you, Miss Darla. Sige. O, sige. Ano? Magtrabaho kayo! Kumilos kayo! Ha? Ikaw, anong ginagawa mo, ha? Magandang araw po. Kayo po ba si Mrs. Serrano? Magandang araw po. Bibisitahin ko sana yung mga anak ko. Yes po, i-check ko po muna sila kasi may activity po sila ngayon. Salamat po. Excuse me. Ano po bang problema ninyo, ha? Kanina nyo pa kami pinag-iinitan eh! Tama na, Kari. Sumusobra na kayo? Unfair nyo! Gawain niyo yan dito! Magtrabaho kayo! Nagawa naman po namin yung trabaho namin. Sasagot ka pa, ha? Maldita ka! Tawan niyo ako! Maldita ka! Tawan niyo ako, sabi! Tama mo, pasensya ka na. Hindi mo kailangan makialam dito! Tama. Ha? Kari! 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 Kari? Ate! Celine! Sheena! Mga anak! Bakit kailangan nyo manakit? Ikaw? Ha? Bumalik ka sa trabaho mo! Mrs. Mga anak! Mrs. Bawal po kayo dito. Sandali, ate!
Yung mga anak ko nandun, oh. Pinapahirapan sila eh. Ma'am, wala pong pinapahirapan dito. Halina po kayo, bawal Hindi, po kayo. pinapahirapan sila nung babae. Hindi po, may session po sila ngayon sa psychologist. Tara na po. Hindi ako sasama sa inyo hanggang hindi ko nakakausap yung mga anak ko. Tatawag na po ako ng security, ma'am. Hindi ako aalis dito! Celine! Security! Kuya Jong! Kuya Jong, patulong naman Mga anak! Pakilabas na si ma'am. Ma'am, Ma'am, halika na, tara na po. Bitiwan niyo ako! Kailangan ko makausap yung anak ko eh! Celine! Ano ba? Bitiwan mo sabi ako eh! Remy, nakita ko kung paano nila pahirapan sila Celine. Hindi makatarungan ang facility na yun. Ayaw ang tingin nila sa mga anak ko. Friend, ano kayang pwede natin gawin? Siguro pwede tayong magsumbong kay attorney? Tama, pwede tayong magsumbong kay attorney. Friend, ganito na lang ba lagi? Ganito na lang ba ang sitwasyon namin dahil mahirap lang kami? Friend, huwag mong iisipin yun. Huwag mong sasabihin yan. Naniniwala ako, Lena, naniniwala ako na patas ang batas para sa lahat. Huwag kang susuko. Kailangan kong mailayo sa impyernong lugar na yun ang mga anak ko. Pero hindi ko alam kung paano. Mom! Mom! Mom, teka lang. Where are you going? Sa arraignment. Sa arraignment for your brother's case today. Arraignment? Yung mag-plead ng guilty or not guilty yung suspects sa patay kay Leo? Yes? Why? Mom, can I go? No. Di ba sinabihan na kita na huwag kang lalapit sa mga babaeng yon? So stay. Okay lang kayo? Kamusta kayo? Kayo ay nasasakdal sa salang pagpatay kay Leo Alcantara Guerrero. Ginawa ba ninyo o hindi ginawa ang krimeng ito? Hindi po namin magagawa yan. Ako yung nagturo dun sa mga kriminal na pumatay sa anak ko. Becca, Serrano ka rin. Kaano-ano mo yung mga mamamatay tao na yon? Isa lang naman yung totoong pamangkin ko doon. Ipagpapalit mo yung pamangkin mo, ipahamak mo para lang sa 5 milyon? Ayon sa investigasyon nyo, nakakuha ba kayo ng video kung sino ang mga nandoon nung nangyari ang krimen? Opo. Naririto ba sila sa hukuman na ito? Opo. Pwede nyo ba silang ituro? Ayun po sila. Mayo ang mga nasasakdal.